Hello guys! So pag-uusapan natin sa video na to kung paano ako nag-prepare bago ako mag-travel. Ako ay isang DIY traveler, so hindi ako kumuha ng agency or hindi ako nagbabayad sa mga tours. Mas gusto ko yun. Bakit? Dahil gusto ko na hawak ko yung time ko. Ayoko ng parang meron kayong sinusunod na itinerary, tapos meron lang parang konting time, no, bawat lugar na binibisita. So, mas gusto ko na hawak ko yung time ko at saka nababudget ko kung ilang oras ba ako, gaano ako tatagal sa isang lugar. Mas gusto ko yung ganun. So, isi-share ko sa inyo yung mga detalye ng aking ginagawa. Ako nga pala si Nathaniel. Welcome sa aking channel, Nathaniel Travels. So, nakapunta na ako ng 42 countries as of this moment, no? Sa pag-re-record ko ngayon, 42 countries na. So parang 32 is nasa Europe and then 10 is nasa Asia. So dalawang continent pa lang yung aking napupuntahan. So, let's go! Okay, so first, ang ginagawa ko is, ino-open ko muna ang Google Word, no? Google Document. So, kung wala kayong Google Document or Word, kailangan nyo muna mag-open ng Gmail. And then, pagkatapos nun, makikita nyo na. Pagpunta ko doon, kasi libre lang tong application na to, no? Kaya gustong-gusto ko siya. So, pag-enter mo doon, ang una kong nilalagay is yung date. Yung date ng travel. Usually, nagpaplano ako 3 months in advance or 6 months in advance. So, kung halimbawa meron ka ng date, let's say December 1 to 15. Okay, meron ka ng date. And then, ang next is, after ng date, ang next is yung place. No? Halimbawa, ang target ko is Belgium. Ayan. 15 days. Pero parang ang dami naman yun. O yung Iceland na lang, share ko yung Iceland. Okay. So, let's say December 1 to 15. Pangalawa yung place, Iceland. Tapos, ang una kong ginagawa dyan is, ang pangatlo is, mabubuk na kami ng ang pangalan nito? Ng airline. So, kukunin ko yung pagpunta, ang tawag yun ida or yung onward flight. Tapos yung pabalik or yung outward flight. Ida y vuelta sa Spanish, no. Pagkatapos noon, yung sa hotel hindi kasi ako nagbo-book noon. So yung kasama ko. So binibigay ko na sa kanya. Bago pala noon yung hotel, ina-arrange ko kung nasa ang specific na place doon sa, let's say, Iceland kami titira. Halimbawa, sa north, sa city, and then sa south, and then sa east, and then sa west, ganun. Ganun ang ginawa namin sa Iceland dati. Pagkatapos kong ma-check yung specific na place, ang susunod is, binibigay ko na yung hotel sa aking kasama or yung mga places, and then binubook na namin yung hotel or Airbnb. Mas maaga, mas mura, no? So, pati na rin doon sa airline. Pagkatapos nun, nag-check na ako kung ano yung mga pinakamagandang puntahan sa isang lugar. Let's say doon sa city ng Iceland. So, check ko na ano yung mga magagandang lugar dito. Kasi yung ganda ng lugar is depende sa atin, no? Kung gusto mo siyang makita. Normally, pag nagta-travel ako, hindi kami pumapasok sa museum. Yung may bayad. Normally, yung mga may bayad. Kahit mga churches kasi dito sa Europe, may mga bayad. So, normally, hindi kami pumapasok. So, pinupuntahan lang namin is yung mga libre, ganyan. Meron din usually mga museum na libre. Pag Sundays or pag first Sunday of the month, first Monday of the month, meron silang mga ganun, no? Depende yun. Halimbawa yung Acropolis sa Greece, I think every first Sunday ata siya of the month, ganun. May mga churches din na libre kung may mass. Pero kung walang mass, usually may bayad siya. So, ina-avoid namin yun. And then ano pa ba? Yung something na very unique dun sa lugar, siguro mababayad lang ako ng entrance kung worth it. So, tinitignan ko muna kung worth it siya. So, yun. Tinitignan namin yung mga magagandang lugar. Usually ako yung nagpaplano doon. No? Kung ano yung magagandang lugar doon sa place. Kung worth it ba. I-check namin yung time namin. So, bawat area doon. Para yung ginawa ko dati sa Iceland. So, dito sa city and then sa south. And then sa parang southeast and then south.
and then east, and then north. Ganun yung ginawa ko. And then, pag na-research ko na, kasi nililista ko lahat yan sa Google Word, sa Google document. So, pag na-research ko na sila, tinitignan ko muna kung mayroong entrance ba to, no? Kung may entrance ba, kung wala. So, lahat nilalagay ko sa Google Word. And then, titignan ko kung ilang araw kami mag-i-stay doon. Kung hindi na kasha, for example, sobrang dami na ng mga places na nilista ko, na gusto kong puntahan, tinitignan ko kung worth it ba siyang puntahan or hindi. Kasi for example, kung hindi siya worth it or something na meron ng kaparehas na napuntahan ko na before, tinatanggal ko na siya sa listahan. And then, tinitignan ko yung opening times nila, yung closing times, kung open ba siya ng Lunes, kung Martes. Kasi meron din yung mga pasyalan na meron silang, let's say for example, open lang siya ng Monday to Friday or close siya every Monday. So, kailangan chine-check din yung mga details na yun. Ayan. Kung libre na to, kung may babayaran ka ba dyan, kung crowded ba, ano yung best time na pagpunta doon. So, lahat yun, tinitignan ko siya. So, sobrang mabusisi talaga matrabaho yung mga details or yung planning, no? Bago pumunta sa isang lugar. Kailangan marami ka din kino-consider. Meron bang mga pickpockets dito? Meron bang uso ba dito yung nag-i-scam? Yung mga ganun. Pero dito sa Europe, usually naman, hindi naman siya uso, no? Yung mga ganun, scam lang. Meron din lang dito mga pickpockets. So, kailangan mag-aware kayo dyan. Tapos pagdating naman pala dun sa hotel, marami din mga tinitignan yan sa hotel, no? Kung halimbawa, bawal ba yung ganito? Ano ba yung mga bawal? Yung oras at saka yung check-in ng check-out. So, nililista ko lahat sa Google Docs. Sometimes, ni-avoid namin ang restaurant para makatipid. So, nililista ko doon, nag-check ako kung ano yung mga nearest na supermarkets. Ayan. Nilalagay ko lahat to sa Google Docs para organize siya sa Word. Lahat ng mga information. Tapos yung mga hindi ko na kailangan, tinatanggal ko na siya. Ngayon, pag natapos ko na lahat yung mga itinerary, yung mga places, marami pa rin ako mga chine-check. Kung halimbawa, maingay ba dito, kung saan ba yung magandang lugar na puntahan. Like for example, yung landmarks, kung Instagram ba siya, Instagrammable ba siya, kung worth it ba siya, kung crowded, yun nga yung best time to go. Meron yung mga places na magandang puntahan siya pag umaga. Tsaka meron din yung places na magandang puntahan pag gabi. So, kino-consider ko rin yun. Tapos kung tine-check ko din kung ano yung restaurant na magandang kainan, ano yung specialty nila sa lugar na to. Like for example, sa Portugal, yung nata. So, yun. Saan yung pinakamagandang lugar, yung viewpoint, para mag-sunset viewing or sunrise viewing. Pero normally, sunset viewing kami. So, nasaan yung mga viewing point or yung tinatawag nila mga mirador? Ano pa ba yung gusto kong i-share? So, ano ba yung dapat nyong gawin dito? Meron bang wine tasting dito? May mga free things to do ba? Minsan meron din mga free tour na halimbawa sa isang city, pero kailangan mo lang siyang mag-tip. Well, actually dito sa Europe, hindi naman hindi ka naman nila inoobliga na mag-tip. So yun, ano pa ba? Yung mga things na medyo parang weird or kakaiba doon sa lugar, yun yung mga gustong-gusto ko talagang tinitignan, yun nga. Tapos, ano ba pa? Minsan din, as much as possible, ayoko mag-tour, no? Pero meron yung mga lugar na parang ang hirap, pag yung parang tipong mahirap na siyang i-organize, pwede naman yung one-day tour, ganyan. Hanap ka ng mga companies, usually Get Your Guide. Normally pala, sa mga tours, mga ganyan, pupunta kami sa Get Your Guide, tapos nandun yung mga itinerary, tapos nakalagay dun yung pangalan ng agency, no, or operator. So, pumunta kami directly dun, tapos tinitignan namin kung mas mura. Kung mas mura, dun na lang mag-book. Pati yung airline, ang ginagamit ko is Skyscanner or Google Flights. Tapos, pag nakita mo yung, let's say, cheapest or yung mas conveniente ba na airline company, pumunta kami directly sa airline company para makita kung mas mura siya. Pero kung halimbawa mas mura sa Skyscanner, well actually dinadirect ka. Meron din mga third party na dinadirect ka pala na. Meron din mga third party na nag-offer pero never pa akong nag-book sa kanila.
usually ang ginagawa ko, diretso ako dun sa airline company. And then, dun naman sa Airbnb or sa hotel, ang tinitignan namin dyan is kung malayo ba siya doon sa bus station or metro station, subway. Tinitignan namin yung distance niya, yung dapat convenient siya, no? Halimbawa kung 14 days ka, tapos puro lakad, tignan mo kung mapapagod ka ba sa araw na to, or kailangan ba dapat mas malapit siya sa bus station or sa metro, ganyan. Yung mga ganun mga kino-consider, no? Tapos, meron din kami mga discount yan sa mga Airbnb. So, yun. So, ganun lang yung ginagawa ko. Sana may natutuhan kayo, no, sa aking experience. Kung meron kayong tanong, you can comment down below, or kung meron kayong suggestion din na ginagawa nyo, kung paano kayo nagdi-DIY, you can comment down din, no, para may share din natin sa ating mga fellow DIY travelers. Ayan. So, happy travel. So, yun lang yung ginagawa ko, no? Parang simple lang ba siya? So, medyo kailangan din talaga dyan ng time. Ako usually, gusto ko muna mag-relax ako. Pag na-relax na ako, saka ako nagpa-plan. Since nasa Google Word siya, nasa Google Docs, hindi naman siya nawawala doon. So, pag nandun lang siya. So, i-close mo ulit, and then babalik ulit sa document, and then ituloy mo ulit. Ganun lang ginagawa ko. No? So, ayun lang. Gusto ko lang mag-share ng ang aking experience at ginagawa ko. Kasi ang mahal, pag magbabayad ka sa agency, mahal. So, at least kung ikaw na yung magpaplano at saka gagawa, mas makakatipid ka. Siguro pag ginawa mo siya yung first siguro na paggawa mo, medyo mahirap pa siya, no? Pero yung second, third, fourth, fifth, pag nagamay mo na, kung meron ka ng pattern, feel ko mas madali na lang siya. So, yun. Kung meron kang tips or suggestion, comment down below at mag-subscribe ka na rin sa aking channel pag hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat, nabubulol na tuloy ako. Maraming salamat and sana nag-enjoy ka sa video ito. Bye!